Ang atin pong theme sa buong buwang ito ng February ay Building Life Together. At ang ating nagiging sentro ay yung relationship ng Trinity, ng Father, Son, and the Holy Spirit. They are united and they love one another. So ito'y nagre-reflect sa kanyang mga binigyan ng wangis o larawan. At ngayon po ay ang topic na ating pag-uusapan with regards to this theme is about the fruit of the love of God. Ang bunga ng pagmamahal ng Diyos. Yan po ay ating pag-uusapan. Ang bunga ng pagmamahal ng Diyos. Sa aking introduction ay merong dalawang pangunahing tao sa bagong tipan ang ating pag-uusapan ngayon na nakaranas ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Ang dalawang taong ito na ating pag-uusapan ay si Pedro at si Pablo. At sa ating pong pag-aaral na ito ay meron pong dalawa na kung saan ay naging bunga sa buhay nitong si Pablo at Pedro nang maranasan nila ang pagmamahal ng Diyos. Kaya pag-uusapan natin yung dalawang bunga sa buhay ng dalawang lalaking ito, sapagkat dito po ay nasasalamin na kung mararanasan din natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, ay mahahayag din ang dalawang bungang ito sa atin. At ano ang nagiging bunga ng pagmamahal ng Diyos na naranasan nila sa pamagitan ni Kristo? Una po ay binago ng Diyos ang buhay nila. God transformed their lives. Isa po yan sa bunga pag naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Babaguhin niya ang buhay mo. Sa papanong pamamaraan, binago ng Diyos ang buhay ng isang tao na katulad ni Pedro at ni Pablo. Una po ay si Pedro ay dumaan sa mahigpit na pagsubok sapagkat nakita ho natin na sa pamamagitan ng trials na naranasan niya, na si Kristo ay kanyang ikinaila ng 3 beses, na sinasabi niyang hindi niya kilala si Kristo. Ang nangyari po sa pamamagitan ng mahigpit na pagsubok na ito ay nabago ang karakter, nabago ang behavior, nabago ang puso at ang buhay ni Pedro. Sa papanong paraan na bago, nang ipadama ni Jesus sa kanya ang pagmamahal nito. Kasi po, kung makikita ho ninyo, ay si Pedro ay isa sa mga malapit na tagasunod ni Kristo. Special favor ang ibinibigay sa kanya ni Kristo. Pag meron pong pulong ang 12, hindi lahat ay pinapatawag niya. Kung maaari ay 3 lang na pinaka-core group, yun po ang kanyang pinapatawag. At dito po, may 3 membro ng core group si Jesus. Si Juan, si Santiago, at si Pedro. Kaya po, yung 3 ito ay madalas niyang kausap, kasama, at lalo na po, pag siya po ay nagkakaroon po ng prayer, no? Na ang 3 ito ay kanyang inihiwalay. At dumating po sa pangyayari sa buhay ni Pedro na nang dakpin si Jesus ng mga Roman soldiers.
si Pedro po ay sumunod din kung saan dinala si Jesus. At doon ay atin pong napag-alaman na nakilala siya nung mga ilang katulong ng mga high priest kung saan dinala si Jesus sa tahanan nito. At ang sabi ng isa ay, kasama ka ni Jesus? Ang sabi ni Pedro, hindi ko kilala ang taong iyon. 3 beses na ikinaila niya si Jesus na ito'y kanyang kilala, na ito'y kanyang kasama. At sa bagay pong yun, kapatid, ay nakita natin na humagulgol si Pedro at nang si Kristo ngayon ay ipako sa cross at mamatay, siyempre, isa si Pedro sa nagbalak, bumalik na lang sa dati ninyang ginagawa, ang pangingisda. Kaya pagdating sa aklat ng 1, Kabanata 21, ay nagkaisa ang mga alagad na muling bumalik sa pangingisda sa pamumuno ni Pedro. Kaya ang sabi nga po ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi ng iba pang mga alagad. At umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. At ang sabi po, nang mag-uumaga na, ay tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nakikilala ng kanyang mga alagad. At sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. At sabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inuhulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila, hindi nila makaya sa dami ng huling isda. At sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. At nang malaman ito ni Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at ang sabi ay hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong makalayo sa pangpang at ang sabi rito, mga 90 metro lamang ang layo. Pagkaaho nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isdang inihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. At sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. At inanyayahan sila ni Jesus na mag-agahan. At isa man sa mga alagad, ang sabi ay hindi po nangahas na magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ay ang Panginoon. At lumapit si Jesus, kinuwang tinapay at ibinigay sa kanila. At mamaya-maya ay pinakain sila ni Jesus. At pagkakain, tinanong niya ng personal si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? At dito po ay nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng Panginoon, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. At sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ito po kapatid
ay isang encounter ni Peter kay Jesus. Alam natin ang background ng dalawang ito, na bago si Kristo ay mamatay, siya ay itinakwil ni Simon Pedro. At nang sila ay magharap, no, ni Jesus Christ, dapat ang maging reaksyon ni Jesus, itakwil niya rin si Simon Pedro. Simon, itinakwil mo ko at ngayon din ay itinatakwil din kita. Pero hindi yun ang naging tugon ni Jesus kay Pedro. Sa halip ay binigyan niya ng ikalawang pagkakataon si Pedro. At yan nga po ang nangyari sa kinwento ko sa John 21, 1 to 17. Naranasan ni Pedro ang pag-ibig ni Kristo nang hindi siya itakwil ng ikaila niya ito ng 3 beses. Bagkus ang ginawa pa sa kanya ay pakainin mo ang aking mga tupa. Pinagkatiwalaan pa siya na magturo ng salita ng Diyos. Saan kayo makakita na ginawan mo ng masama, ang iginanti pa ay mabuti? Amen? Dahil sa pagmamahal ni Kristo, na bagamat si Pedro ay nag-backslide sa puso ng ikaila niya si Kristo, ito po ang nagpabago ng kanyang buhay. Yung encounter na yan, ang nagpabago sa buhay ni Simon Pedro. Kasi po, pagka nagtatanong lagi si Jesus, ang laging unang sumasagot, si Pedro. Parang maguset, magaling siya magsalita. Kaya nung magtanong si Jesus, di ba? Ang sabi niya, ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin? Mamaya-maya, sumagot si Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Di ba? At pinapurihan siya ni Jesus. Pedro, hindi yan ipinahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Wow! Si Pedro, palakpak ang tenga. Tapos nagkikwento si Jesus uli. Sabi niya, on the 3rd day, pahihirapan siya at mamamatay. Sumagot uli si Simon Pedro, Panginoon, di mangyayari sa inyo ang lahat ng mga iyan. Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Wala kang ibang pinag-iisip kundi ang mga kapakanan ng tao at hindi ng Diyos. So, ganun po siya eh. Ika nga'y impulsive. Madali po siyang mag-react sa isang bagay. Ngayon, itong encounter na ito ni Peter kay Jesus, na kung saan ay salip pagalitan siya ni Jesus, salip na siya ay i-rebuke at i-correct ni Jesus, pero ang pinadama ni Jesus sa kanya ay pagmamahal o pag-ibig. At dahil po dyan, kapatid, sumulat si Pedro ng isang bagay na kung alam mo talaga ang background ng karakter ni Peter before Christ died, ay halos hindi ka makapaniwalang maisusulat niya ang bagay na ito sa unang Pedro 5, talatang 6. Bakit? Ano ba ang kanyang sinabi ni Pedro nang siya'y sumulat? Next slide natin. Ano ang sabi sa 1 Peter 5:6? Kaya magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos. Yung tao nagtuturo ng humility. Samantalang dati, napakayabang ng tao. Impulsive. Di ba? At nagsabi siya, magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at itataas niya kayo pagdating ng takdang panahon. At dito nakita natin na si Pedro ay natutong magpakumbaba sa harapan ng Diyos na bago ang kanyang karakter. Dahil po naranasan niya ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang buhay. Pag nadama mo pala ang pag-ibig ni Kristo sa puso mo, ang unang natatanggal ay ang pride sa puso natin. Yung pagmamalaki, pagmamayabang,
nawawala pala yun sa puso natin. Natututo po tayong mag-humble sa harapan po ng Diyos. At ito nga po ay naranasan ni Apostol Pedro. Lalo na po, nakita ho natin, bakit kaya laging pagka nagtatanong si Jesus, inuunahan lagi ni Pedro yung kanyang mga 11 kasamang mga alagad. Siyempre gusto niya maging bida. Yun naman yun eh, gusto niya maging bida siya. Parang ganito, di ba? Nagse-cell group kayo. May tao doon, salita ng salita ka tinatanong. Pag nagtanong ka, tinanong mo yung isa, siya ang sumasagot agad. Para sinasabi niya, alam ko yan. Yung ganun ba? Naghahanap siya ng papuri, maaari sa tao. Pero alam niyo po si Pedro, talagang nabago. Hindi lamang po yung humility ang binasag sa kanya, kundi yun pong hangarin niya na siya po ay tingalain, makilala, hangaan. Tinanggal din po yun ng Diyos sa kanya nang maramdaman niya ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang buhay. Dahil nung siya po ay pinapunta sa bahay ni Cornelius para mag-share ng salita ng Diyos. Nung dumating po si Pedro sa bahay ni Cornelius sa Gawa 10, talatang 25 hanggang 26, sinalubong ni Cornelio si Pedro. At anong ginawa ni Cornelio? Nang salubungin si Pedro, nagpatira pa sa harap nito. Ibig sabihin, siya'y sinamba. Wow, parang kinilala siyang Diyos na, siyempre nga naman, nababalitaan nila na si Pedro ay ginamit 3,000 tao ang napagwagian sa isang preaching. Samantalang tayo, 3,000 sermon, walang napagwawagian, kahit isa. Ito, isang sermon lang, 3,000 tao ang tumanggap kay Kristo. At marami pang mga kababalagang ginawa si Pedro. Alam niyo po, nang siya po ay binago ng Diyos, nagpasimulang maghimala ang Diyos sa buhay niya. Anino lang pag dumaan. Yung mga may mga sakit at karamdaman, insigida, gumagaling agad. At kung may mga sapi sila, lumalayas ang masamang espiritu. Madaanan lang ng anino. Anino pa lang yun ni Pedro. Kaya balitang-balita si Pedro hanggang sa makarating yan kay Cornelio. Kaya nang makita ngayon si Pedro at sila'y nagharap, ang unang ginawa ni Cornelio ay nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Di ba yun naman ang gusto ni Pedro nung una? Amen? Kaya nga siya madaling magsalita eh. Inuunahan niya lahat yung mga alagad pag siya nagtanong si Jesus ng sagot eh. Gusto niya maging sikat siya. Pero nakita natin dito, talagang pag ang isang tao ay naranasan niya, nadama niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, naaalis ang pride at naaalis ang hangarin na makilala siya, mapapurihan ng sino mang tao. Dahil nang magpatira pa at sumamba si Cornelio kay Pedro, anong ginawa ni Pedro? Ang sabi niya, tumayo ka. Pinatayo siya. Maaring hinawakan siya ni Pedro at pinilit ipatayo at sinabi niya, tumayo ka, ako'y tao rin katulad mo. Amen? Magagawa ba natin yun? Na may tao na halimbawa ay magpo-propose ng marriage sa'yo at luluhuran ka at may flower, patatayuin mo yun, wag kang tumayo sa akin, ginagawa mo kong Diyos. Di ba? Kung gusto mo mag-propose, nakatayo ka at iabot mo ang flowers with matching cash. Flower is good, but I need cash. Di ba? Ganun eh, di ba? So, yun. So, nakita ho natin dito na wala sa isipan at puso ni Pedro ang maghanap ng papuri at ng kaluwalhatian. Yun pala. Pag pala ang isang tao, naramdaman niya yung pagmamahal ni Kristo sa puso niya. Kasi dapat, kung ikumpronta siya ni Jesus, di ba? Tinakwil mo ako eh. Alam niyo po ba, noong itinakwil niya,
yung ikatlong takwil niya kay Jesus, nagkatinginan pa sila. Lumingon si Jesus sa kanya, napalingon din siya. Doon siya umiyak eh. Kasi, naalala niyang sabi ni Jesus, huwag kang magmayabang, Pedro. Kasi bago po nangyari na si Pedro ay hulihin, sinabi ni Pedro, Panginoon, bago kanila hulihin, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Parang sinasabing, ay iyabang niya talaga eh, handa akong mamatay para sa iyo. Pagkatapos kapatid, sabi ni Jesus Christ sa kanya, Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok, ikakaila mo ko ng 3 beses. At nangyari nga po kapatid, nang ikaila niya si Jesus, sabi niya, hindi ko kilala, yung Jesus na yan. Hindi kilala. Nagkatitigan sila ng Panginoong Jesus. At grabe yung iyak ni Peter na yun. Hanggang sa nawalan siya ng interest para mag-serve kay Lord. Yung iniwan niyang bangka at net. Di ba iniwan niya yun sa Mateo 4? At ginawa siyang fishers of men ni Jesus Christ. Binalikan niya. Yung dati niyang ginagawa ay binalikan niya. Nagkaroon ng backsliding in heart sa puso ni Peter. Nang magkaroon sila ng face-to-face encounter with Jesus, dito sa John chapter 21, sa halip na siya rin ay itakwil ni Jesus, hindi yun eh. Binigyan siya ng second chance. Pinadama sa kanya ang pagmamahal. At yun ang naging turning point sa buhay niya. Kaya siya po ay nabago. Amen, mga kapatid? Na-change ang buhay niya. Kaya yun po ang nagagawa ng pag na-encounter mo ang pagmamahal ng Diyos, naramdaman mo sa puso mo ang pagmamahal ng Diyos. Alam niyo ang bubunga niyan? Pagbabago ng karakter mo. Maaari matanong mo at napatingin ka sa katabi mo, ba't ito katabi ko? Hindi na nababago ang buhay. Simple lang, hindi siya gumanon eh. Ito lang, mata lang. Parang tinatanong, ito naman, ba't ito parang ganito pa rin? Pero tandaan mo, huwag mong i-judge yan. Pag naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos sa puso niya, mababago ang buhay niyan. Iniisip mo, itong pride itong katabi kong ito eh. Grabe sa pride. Parang niluluto na nga sa mantika ito eh. Sa sobrang pride niya. Pero kapatid, mababago yan. Kayang baguhin ni Kristo yan sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Wala pong ibang pwede makapagpabago sa karakter natin kundi ang pag-ibig ng Diyos. Naramdaman ni Peter. At may ikalawa pa tayong tao na ating pag-uusapan na nakaranas din ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Sino po yan? Yan po ay si Pablo. Naranasan ni Pablo ang pag-ibig ni Kristo nang bigyan siya ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Sapagkat marami siyang, at ito itong Pablong ito, marami siyang pinahirapan ng mga mananampalataya noong panahong hindi pa siya nakakakilala kay Jesus. Sinasabunutan niya ang mga babae, kinakaladkad po niya pagka po pinapasok niya ang mga gawain ng mga Christians. Talagang hinuhuli niya, babae at lalaki, ikinukulong niya at marami siyang mga pinapapatay sa mga ito. Kaya murderer po itong si Pablo. Isang masamang tao po ito, bagamat reliyoso si Pablo. Siya po isang panatiko na tagasunod ng relihiyon ng Judaism at ang sekta niya, ang kinabibilangang sekta ay Pariseyo. Gayun pa man kapatid, ay tinawag pa siya ng Diyos na maging mangangaral ng salita ng Panginoon. At ang lalaking yan, ang kanyang Hebrew name ay Saulo. At dahil po siya ay isinilang sa Tarsus, sa Cilicia, bayang sakop ng Roman government, kaya siya po ay isang Roman citizen. Sa pagiging Roman citizen, meron siyang Roman name, Paul.
o Pablo sa Tagalog. Pero sa pagiging isang katutubong Hudyo, Saulo ang kanya pong pangalan. At itong si Saulo o si Pablo ay dati kumakalaban kay Jesus. Nilalapastangan niya, inuusig niya, at nilalait niya si Jesus. Bakit? Dahil banta si Jesus sa kanilang relihiyon na Judaism. At ang sabi rito kapatid, marami siyang pinapapatay na mga mananampalataya. Yung mamang ito na si Pablo ay isang mamamatay tao. Basahin natin ang Gawa 26, talatang 9 hanggang 12, para patunayan sa inyo na ang aking kinikwento ay totoo. Ang sabi rito, ang nagpapatotoo rito ay si Pablo ang nagsasalita. Na-record ito ni Luke sa harapan po ng hari na kausap niya, si Haring Agripa, at sa harapan din po ni Felix na isang gobernador ng Caesarea nung panahong yon. Ang sabi po rito ni Pablo, akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. At ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. So, isa rin siya kapatid sa nagsabing, sige, patayin yan. Hinihingi yung kanyang approval. O pupugutan ba ng ulo? Gumanon si Pablo. Patay ang mga Christians. Okay? Pinurusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga. Ang sinagoga ay isang lugar po ito, parang tahanan yan, na ginagamit ng mga Hudyo para mag-aral po ng Biblia. Kung merong 10 lalaking Hudyo para magtipon, nagpuputap sila ng tawag ay sinagog o sinagoga, upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya kay Kristo. At ang sabi, sa tindi ng puot at galit ko, inusig ko sila kahit sa mga lungsod ng ibang bansa. So nagpupunta sa iba't ibang bansa, si Pablo naghahanap ng mga Kristiyano na nagtitipon. At lulusubin niya yon, at yung mga Christian, lalo ng mga babae, hahawakan niya sa buhok, kakalagkarin niya, ikukulong niya, papahirapan at ipapapatay. Ganyan po ang lalaking ito. Ngunit sa kabila nito ay kinawaan siya ng Diyos nang siya po kapatid ay tawagin ng Panginoon. Basahin natin ang unang Timoteo 1, talatang 12 hanggang talatang 16. Lahat ng babae, taas ang kamay ng mga babae. Basahin po natin mula po sa verse 12 na nagpapasalamat ako. Ito'y si Pablo po yan na sumusulat siya kay Timoteo. Ready? 1, 2, 3. Amen. Purihin ang Panginoon. Grabe. At verse 15, next slide. Yan. Continuation na ating pagbasa. 1, 2, 3. Totoo ang... Nagpapatotoo si Pablo ng kanya pong maranasan ang pagmamahal ni Kristo na bago ang kanyang buhay. Sabi po niya kanina, di ba,
inuusig niya si Kristo. Siya po, kapatid, ay nagsasalita ng mga masama at talagang pinapapatay niya kahit ang mga Kristiyano. Pero ang sabi niya rito, kapatid, verse 16, siya ang pinakamasama eh. Kinikonsider niya ang sarili niya pinakamasamang tao na nabuhay sa balat ng lupa noong panahong yun. At ang sabi, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan o kinaawaan lamang upang ipakita ni Kristo Jesus na sa pamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ang buhay ko ay maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Dito, kapatid, nakita natin na marami siyang ipinakulong na mga mananampalataya. Isa rin siya sa mga humatol ng kamatayan sa mga mananampalataya. Pero nang madama niya ang pag-ibig ni Kristo, natuto po siyang umibig sa kanyang kapwa. Natuto siyang magmahal sa mga taong hindi karapat-dapat mahalin. Kay Pedro, ang na-change kay Pedro ay ang karakter niya na meron siyang pride at naghahangad ng papuri ng tao. Dito sa mamang ito na si Pablo, ang nabago sa kanya, nawala ang kanyang galit at puot sa puso niya, napalitan ng pagmamahal sa ibang tao. Dati, hindi siya marunong maawa. Ang sabi nga nung nagpapatotoo siya sa Gawa 26, kinakaladkad niya ang mga babae. Tapos hawak-hawak sa buhok. So ibig sabihin, marami nakalbo na babae ng panahong yun. Sapagkat, siyempre, kinakaladkad niya, hawak ang buhok. Hindi lang nakalbo, maraming tuhod na mga babae ang sugatan. Hindi man lang naawa sa mga babae. Hindi lang po mga dalaga yun, mga matatanda rin, mga senior citizen. Tapos hindi pa siya nagkasya, pinapapatay pa niya. Walang awa. Maaari nilapitan pa siya ng mga mahal sa buhay ng mga Christian yun. Paul, please, bigyan mo naman ng pagkakataon, wag. Naging manhid ang puso niya. Hindi siya marunong maawa sa kapwa niya. Walang pag-ibig sa puso niya. But, when he felt the love of Jesus sa buhay niya, that's the turning point na na-change ang kanyang karakter. Sapagkat dito po, ay makikita po natin na si Pablo ay sumulat ng tinatawag na love chapter sa Bible. Ano ang love chapter sa Bible? 1 Corinthians chapter 13. Yan po ay love chapter. Grabe, hindi nagpagsulat ang ibang mga alagad patungkol sa love chapter na yan, na mahaba ang kanyang explanation. Si John nakapagsulat, pero konti lamang. Usually, yung love na sinulat ni Apostle John ay kakaunti lang. Pero itong si Jesus, mismong mula sa verse 1 hanggang verse 13, ng unang Korinto 13 ay pinaliwanag niya ano ba ang pag-ibig. Ang tanong, saan niya naranasan yun? Paano niya natutunan yung pag-ibig? Hindi po siya nag-aral sa School of Love para niya naipaliwanag yun. Naipaliliwanag niya kung ano ang pag-ibig dahil naranasan po niya. Ang tawag yun ay experiential revelation. Naranasan niya, natutunan niya what is love by experience, hindi by what he read. Kasi tayo misa, marami tayong natutunan, mga nababasa lang natin. Di ho ba? Pero siya, hindi. Naranasan niya kung ano ang pag-ibig sa pamagitan ng karanasan niya na kung saan, ang sabi niya, ako ang pinakamasama sa lahat, pero ano ang sabi sa Bible, kapatid? Ako ang pinakamasama, pero kinahabagan ako. At ipinakita ni Kristo Jesus sa akin ang kanyang lubos na pagtsatsaga sa akin. Grabe. No? At kung inyo pong titignan, yung kanyang pinapatotoo sa unang Timoteo 1, talatang 14, ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig yun. Ibinigay sa kanya ang pag-ibig na natatagpuan sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Kaya po, nakapagsulat siya ng unang Korinto 13, talatang 4 hanggang 7.
Tingnan ninyo ang sinulat niya. He defined what is love. Sino yung umiiyak na yun? May baby umiiyak. Kala ko sa likod galing. Kasi lakas dito no? Okay. 1 Corinthians 13, 4-7. Ano ang sabi? Sabi ni Paul, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin. Naranasan po niya yung pagiging magagalitin Amen? O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Yan daw po ang pag-ibig. Ang pag-ibig hindi natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Sa pamanong paraan na ang pag-ibig daw ay hindi natutuwa sa masama. Nanonood ka ng TV. Narinig mo si dating Presidente Duterte nagmura. Tumatawa ka ba? Nakakita ka ng isang tao naglalakad, biglang nadulas, tumama ulo. Tumawa ka ba? Nadulas! Tama ulo! Basag ang ulo! Umuwi ka pa sa bahay, tuwang-tuwa ka. May nakita ko doon, nabaril! Sino yung kapitbahay natin? Ba't natutuwa ka? Masama yun. Wala kang love. Ang sabi ni Paul dito. Okay? Dapat malungkot ka. Ang pag-ibig ay matiisin. Mapagtiwala. Tignan mo katabi mo kung hawak-hawak niyang maigi ang kanyang bag at katabi ka niya. Baka mamaya mawalan siya. Ha? Hindi niya mabitaw-bitawan ang bag niya. Ayaw niyang iwan. Baka mamaya medyo wala siyang tiwala sa iyo. Pero ang sabi, ang pag-ibig ay mapagtiwala. Sige, labag mo ng bag mo. Sabi niya. Puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Grabe. Alam niyo po, pag binabasa niyo yan, kung alam niyo ang background ni Pablo, mamamangha ka sa explanation niya sa love. Dahil hindi naman lumaki si Paul na sa isang pamilyang puno ng pag-ibig. Hindi siya lumaki sa isang relihiyon na puno ng pag-ibig. Lumaki siya sa isang relihiyon na puno ng poot. Dahil sila ay insecure sa mga lumalabas na mga grupo katulad ng Christianity nung panahong yun. May bagong grupo na lumalabas. Kaya gusto ni Pablo, lipunin lahat siya kasi kalaban ng kanilang relihiyon. So nakita natin dito mga kapatid, yung pong pagbabago sa puso ni Pablo. Nakapagsulat siya kung ano ang kahulugan ng pag-ibig dahil ito ay naranasan niya sa kanyang buhay. Kung tatanungin ka, what is love? Ang kadalasan pag tinanong tayo, what is love? Mag-iisip tayo kung ano yung nabasa natin. Di ba, no? Di ba? Kung ano yung nalaman natin. No. Ang batayan mo, ano naranasan mo. Kaya minsan, di natin maipaliwanag ayos sa naranasan natin kasi wala tayong ganun. Hindi natin naranasan yung love. Pero pag naramdaman mo na grabe, ang sama mong tao, pero ikaw ay pinatawad ni Kristo, tinanggap ka pa rin ni Kristo, what is love? Pag nagpaliwanag ka, anong ibig sabihin ng pag-ibig? Ang pag-ibig ay magandang loob. Bakit? Pinadama sa iyo ni Kristo ang kanyang kagandahang loob. Yung love niya. Kaya nasabi ni Pablo yun, ganun. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Kasi kung makasarili si Kristo, sa halip na si Pablo ay binuhay niya, dapat hindi lang binulag, pinatay na niya si Pablo nung maka-encounter niya on the road to Damascus. Kasi papunta si Pablo sa Damascus Anong layunin niya? Hulihin niya ang lahat na nagtitipo ng mga Christians. Pag hinuli niya at papatayin niya, nagtagumpay na siya. Kaso, malapit na siya sa syudad nang bigla pong may magliwanag sa paligid niya. At hindi na siya makakita. Nakita lamang niya parang anino, si Jesus. Kaya tinanong niya, sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kala niya na, papatayin na siya ni Jesus kasi alam niya, ito pala yung inuusig ko. Pero hindi binuhay pa siya. Kaya lang inisip niya, naku, mukhang pinahirapan ako. Bulag na siya makakita Pero nagsugo
si Jesus Christ ng kanyang lingkod, si Ananias. Ipinag-pray siya at nakakita siya. Sabi niya siguro, Lord, napakabuti mo, inuusig kita, ang dami kong sinasabing masama laban sa'yo. Tapos ngayon, tinanggal mo pa yung pagkabulag ko. Di ba? At binigyan pa siya ng panibagong chance. At siya ngayon ay gagamitin ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Kaya dito po, nakita ho natin, mga minamahal, na ang tao pala, pag nadama niya ang pag-ibig ng Diyos, natututo rin siyang magmahal sa kapwa. Kaya yung taong, halimbawa hanggang ngayon, di mo mapatawad ang isang tao na gumawa sa'yo, pumuti man ang uwak, hindi ko patatawarin yan. Nasasabi niya yun kasi hindi pa siya nakaranas ng tunay na pag-ibig sa puso niya. Pag naranasan niya yung yakap ng Diyos sa puso niya, mabubura yun, yung prinsipyong yun, na pag ako ay ginawa mo ng masama, never kitang babatiin. Mababago po yun. Magagawa nating patawarin ang mga taong hindi karapat-dapat patawarin. Amen? Mga kapatid, napakalaga ng katotohanan yan na kailangan niyang mag-sink in sa heart natin. Kaya yung katabi mo, hanggang ngayong gate, nagalit pa rin sa magulang niya kahit patay na. Kaya yung katabi mo na yan, hanggang ngayon, nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang mga kamag-anakan. Kasi hindi pa niya nadama yung pag-ibig ni Kristo. Pag naramdaman niya yan, mag-change ang karakter ng taong yan. Matututong magmahal yan. At pag sinasabi ng, wag magpapakita sa akin yung taong yun. Pag nakita ko yun, papatayin ko yun. Alam niyo ba, pag naramdaman ho ninyo yung pag-ibig ng Diyos, mawawala sa isipan niyo yung ganung paghihiganti. Matututo mong i-embrace ang taong nakagawa ng masama laban sa iyo. Matututo mo siyang i-accept kahit hindi ka tanggap-tanggap because of the love of Jesus. Iyan, naranasan yan ni Apostol Pablo. Kaya ang unang bunga ng ating pinag-aaralan na pagmamahal ng Diyos, nababago ang buhay ng tao. Pag sinabing pagbabago ng buhay, karakter po yan. Miracle po yan. Wala pong taong pwedeng mabaguhin niyang buhay niya. Ang dami mo ng New Year's resolution pinagsusulat, wala naman nangyayari. Mula ngayon, mag-humble na ako. Wala pa rin Lalo ka pa nagka-pride Mula ngayon, magiging mabait na ako. Hindi lalo ka pang naging mukhang satanas Wala Kasi hindi natin kaya yun. Ang Diyos lang ang makagagawa nun. Pag na-encounter mo, katulad si Pablo at si Pedro, na-encounter nila ang pag-ibig ni Kristo, nag-transform yun ng life nila. At ang ikalawang bunga, una ay binago ang buhay. Ikalawa, alam niyo po, pag naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng pasanin o pagmamahal sa mga kaluluwa ng mga taong hindi pa ligtas. Magkakaroon ka ng concern sa souls ng iba pag naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Unahin natin si Pedro. Matapos maipadama ang pagmamahal ni Kristo kay Pedro, ay saka sinabi ni Jesus sa kanya, kung mahal mo ako, Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Sa 1:21, talatang 15 hanggang talatang 17. Nandyan po yan. Okay? Ayan, sa harapan natin. 3 beses sinabi iyon kay Pedro. Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Ano ibig sabihin yan? Magbahagi ka ng mabuting balita. Yun po yun. Mag-share ka ng mabuting balita. Sapagkat dito, kapatid, ipinadama ni Jesus sa kanya yung pagmamahal.
At yan po ang ikalawang epekto sa buhay ng tao. Pag naramdaman mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, gusto mo ring ipagsabi yung naranasan mong pagmamahal ng Diyos. At nasasabi mo, ano mo, mahal ka rin ng Diyos. Bakit mo nasabi yan? Kasi naramdaman ko, minahal ako ng Diyos eh. Pareho lang naman tayo. Di ba makasalanan ka? Ako rin makasalanan. Nakadama ako ng pagmamahal ng Diyos, ng pagpapatawad ng Diyos, ng second chance ni Lord. Ikaw rin ay mahal ng Diyos. Yun, nagsishare ka na sa tao. Ano? At alam niyo po, isa si Pedro sa nakarinig sa sinabi ni Jesus, kung paanong sinusugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Sa 1:20, talatang 21. At sa Marcos 16, talatang 5, narinig din yan ni Pedro. At sinabi ni Jesus sa kanila, kasama si Pedro dyan, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Pansinin ninyo, bakit sa Book of Acts, may dalawa lang na lalaki na halos sumakop sa bawat kapitulo ng Book of Acts. Ang Book of Acts ay binubuo ng 28 chapters. Pero yung kasaysayan ng Book of Acts ay kasaysayan ni Pedro at ni Pablo. Pag-aralan ninyo, sila yung mga ginamit ng Lord. Kasi, sila po yung nakaranas ng pagbabago ng buhay. Binanggit dito eh. Nagkaroon ng change of life sa kanila. Nang ma-encounter nila ang pag-ibig ng Diyos. Yun pala, hindi ka pwedeng magamit ng Diyos talaga kung hindi mo na mababago ang buhay mo. Kasi walang patotoo yun. Kung nag-share ka kay Jesus, pero yung karakter mo, hindi naman nagbago. Walang power. Sa Ilocano, awanti power. No? Walang power. Yan po, kapatid. Ngayon, at dito, nakita ho natin, no, si Jesus Christ, na nais ng Panginoon na si Pedro, ay magpahayag ng mabuting balita para kay Jesus, para maipakita sa mga tao kung ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos. Yun po yun. Ano ba ang pagmamahal ng Diyos? Kasi pinadama sa iyo at gusto ni Lord, ipadama mo rin sa ibang tao yung pagmamahal niya. Sa paanong paraan? Kung paanong kinahabagan tayo ng Diyos na katulad ni Pedro, tayo rin ay dapat mahabag sa kalagayan ng mga tao. Ang tawag ay reciprocal love. Nadama mo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi yun hanggang sa iyo lang. Kailangan maipadama mo yung pag-ibig ng Diyos sa iba. I-share mo si Jesus sa kanila. So, yan po yan, kapatid. Sabi nga ng Bible, we love because He first loved us. Nagawa nating magmahal sa iba dahil Siya ang unang nagmahal sa atin. Nadama natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sinishare natin yung pagmamahal na yun ng Diyos sa iba. Kaya dito po kailangan gawin din natin na ipakita sa lahat ng tao na kahit itakwil tayo, nag-share ka, hindi ka pinakinggan, nag-abot ka ng babasahin, tinapon lang yung inabot mo. Binaliwala tayo. Hindi tayo pinapakinggan ng mga tao, huwag pa rin tayong sumuko. Huwag mong sasabihin, ayoko nang mag-share kasi ako ay tinanggihan na. Huwag, kapatid. Sa halip, patuloy pa rin tayong umabot sa kanila. Kung paano binigyan tayo ng second chance ng Diyos sa buhay natin. Bigyan din natin ng second chance ang mga tao. Kung paano si Pedro hindi itinakwil ni Jesus, kundi binigyan ng second chance, ganun din dapat tayo. Magbigay tayo ng ikalawang pagkakataon sa mga taong na-meet natin na hindi tayo tinanggap sa ating pag-share ng salita ng Diyos. Kaya kung babasahin ho ninyo mga kapatid, ang storya ni Pablo. Si Pablo, nung nangangaral, hindi tinanggap ang kanyang pangangaral. Pinagbabato siya at inilabas siya sa siyudad ng Listra. Akala patay na. Mamaya, pinaligiran siya ng mga mananampalataya
bumangon si Pedro, duguan. Ano sabi? Hindi sinabi ni Pedro, tena, rest back tayo. Yung mga bumato sa akin, batuhin din natin, hindi. Sabi niya, bumangon siya, tena, punta tayo sa iba, doon tayo mag-preach ng gospel. Grabe, tingnan ninyo. Di ba? Hindi nila tinanggap? Sige, mag-share tayo sa iba naman. Ganun. Hindi tumitigil. Hindi yung ayoko na. Siniran ko yun. Ayoko, hindi na ako mag-evangelize kasi tinanggihan, na-discourage ka. Huwag daw po tayong madi-discourage kasi ang Diyos ba, ilang beses tayo natin tinanggihan si God sa life natin. Di ba? Matagal ka nang iniimbitahan ng Panginoon dumalo sa gawain. Ikaw lang ang ayaw. Di ba? Pero tingnan mo, sumuko ba si Lord sa iyo? Hindi. Talagang may ginamit si Lord sa iyo para mailapit ka sa Kanya. Ganon din. Kaya nga pag nadama mo yung pag-ibig ng Diyos, maghahanap ka ng tao, mapapadama mo din yung pagmamahal ng Diyos sa iba. Yun po yun. Kaya ang tao, kahit hindi mo pilitin yan na mag-share, mag-share yan pag naramdaman niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi mo pwedeng ma-contain yun sa sayo lang Kailangan maibahagi mo ang pagmamahal na yun. Tignan natin si Pedro. Balikan natin si Pedro. Si Pedro ay pinagpakitaan ng vision o pangitain na huwag siyang magtatakwil ng sinumang tao. Sa halip, abutin niya ang mga ito, hindi man niya ito kalahi. Sa Gawa 10, talatang 28 hanggang 29. Mababasa ninyo rito nang pumunta si Pedro sa bahay ni Cornelio. Pero bago siya pumunta doon, nagkaroon siya ng vision. Nagpipray siya, mamaya-maya may bumaba na nasa loob ng parang malaking-malaking kumot, iba't ibang uri ng hayop. Sabi sa kanya ng Diyos, kumuha ka at magpatay at kumain. Nakita niya, mga maruruming hayop ang mga nandun. Sabi niya, Lord, hindi po ako kumakain ng mga maruruming hayop. Bigla nawala yung vision. Nag-iisip siya kung anong kahulugan nun. Mamaya-maya bigla pong may dumating, may kumatok sa bahay at siya'y pinasusundo, pupunta raw siya sa bahay ni Cornelius. At nung andun siya sa bahay ni Cornelius, hindi ito Hudyo. Pagano po ito. Doon niya na-realize ang kahulugan ng vision. At ang sabi niya, subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sinuman. At dito, nabasa ho natin kapatid, talatang 29, kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais ko malaman kung bakit nyo ako ipinasundo. So dito ay nakita ho natin, mga kapatid, sa sinasabi ni Pablo rito, na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa hindi Hudyo. Basahin niyo po yan. Gawa 10, 26 hanggang 28. Ang sabi niya kay Cornelio, bawal sa kaugalian namin na pumunta sa bahay ng hindi kapwa Hudyo. Pwede lang kami pumunta sa bahay ng kapwa namin Hudyo, pero pagka hentil kayo, hindi pwede. Kaya lang, tingnan nyo, hindi sinunod ni Pedro ang kulturang iyon. Sapagkat ang Diyos, sabi niya, ay hindi nagtatangi ng tao. Gawa 10:34. Next slide natin. Acts 10:34. Nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Kaya bakit siya ginamit ni Lord? Para abutin ang mga hindi Hudyo rin. Katulad si Pablo. Kasi, una, nabago ang buhay niya na na-record sa Bible. Ikalawa, nadama niya yung pag-ibig ng Diyos. Yun kasi ang magpupush sa'yo. Yun ang magtutulak sa'yo para mag-share ka sa mga mahal mo sa buhay. Sa asawa mo na hindi mo pa nalalapit sa Panginoon, sa mga anak mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Gusto mong ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kanila.
Ang topic mo about the love of God. Maganda pong paksa yun, patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sasabihin sa'yo ng anak mo, ma, baka hindi na ako tanggapin ng Diyos din, masunog lang ako pag umatin ako sa church niyo. Kamu hindi sinusunog kamu ang mga taong katulad natin na makasalanan. Minamahal tayo ng Diyos. Si Pablo nga grabe, pumatay ka na ba ng tao? Wala pa, di ba? Mga ipis, lamok, lang at daga ang napapatay mo. Pero itong si Pablo, ang dami nang napatay na mga Kristiyano. Pero minahal pa rin ng Diyos. Amen? Tinanggap pa rin ng Diyos. Yun. Pag nag-share ka ng ganun, nahamdaman nila yung pagmamahal ng Diyos. Kaya walang Kristiyanong makasarili na wala siyang pakialam sa mga tao. Basta mahalaga, ligtas ako. Hindi po. Pag naranasan mo, naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, aalukin mo ang bahay mo. Pwede ang bahay ko maging isang home Bible study. At lalapit ka, kapatid, sa cell leader mo. Cell leader, dito tayo mag-cell group para yung mga anak ko makadalo. Para yung mga kapitbahay ko makakilala sa Panginoon. Bakit mo ginagawa yun? Kasi grabe yung pagmamahal ng Diyos, naramdaman mo. Ako, sa totoo lang, background ng buhay natin, lubos tayo makasalanan. Dami natin nagawang kasalanan, pero bakit tinanggap pa rin tayo ng Diyos? Kaya inaalok mo ang iyong tahanan para magkaroon ng home Bible study. Amen po ba? Inaalok mo ang bahay mo para gamitin bilang bahay sambahan. Wow, mapupuno ng presensya ng Diyos ang bahay niyo. Amen po ba? Tingnan niyo si Cornelius, inalok niya ang bahay niya para maging gawain. Kasi naramdaman niya yung pagmamahal ng Diyos sa buhay niya Dinalaw siya ng anghel ng Diyos. At ang sabi sa kanya, Cornelius, ang prayer mo umabot sa langit. Si Cornelius, alam niya, isa siya makasalanan, pero naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. So, yan po, mga kapatid. Kaya ngayon, tingnan ho natin, kapatid, ang conclusion. Dako tayo sa conclusion na. Katulad ni Pablo at ni Pedro, ang buhay ko at ang buhay mo ay isang buhay na patotoo ng Diyos. Sa English, ng buhay na patotoo, living testimony sa mga tao. Magagawang ibigin ka ng Diyos. Kung meron man dito na first time, second timer, magagawang ibigin ka ng Diyos anuman ang pangit na buhay mo. Dahil ganun din ang ginawa ng Diyos sa amin. Kaya yun ang maisishare mo sa iba. Hindi mo pa pwedeng itago yun at ilihim yun yung nadama mo, yung pagmamahal ng Diyos. Tinanggap ka ng Diyos. In spite na ang dami mong pagkukulang, ang dami mong kasalanang nagagawa. Pero ikaw, kapatid, ay buhay pa rin hanggang ngayon. Binigyan ka pa rin, may trabaho ka pa rin, nakakakain ka pa rin na 3 beses o 5 beses o 10 beses sa isang araw. Diba? Malusog ka pa rin at hindi ka naapektuhan ng nagdaang pandemya. Ang dami na nagkamatayan, tingnan mo, ikaw buhay ka pa rin. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi ng tao na ang masamang kabayo ay matagal ang buhay. Hindi ka masamang kabayo. Ikaw ay kinahabagan lamang ng Diyos. Amen? Pagmamahal ng Panginoon yung sa'yo, nakasurvive ka. Nagka-COVID ka, nagka-survive ka. Nung operahan ka, nakasurvive ka. Ipadama mo ang pagmamahal niya sa ibang tao. Mag-share ka. Buksan mo ang bahay mo sa isang Bible study. Amen po ba? At mag-announce ka, mula ngayon mga kapitbahay, may Bible study every Monday sa bahay na ito. Amen? Para maraming tao, magpakain ka daw. Para makapag-invite ka. Kasi napakalaga yung kausapin mo ang iyong primary leader. Primary leader, gusto ko mag-open tayo ng gawain sa bahay namin. Bible study, mag-invite. Bakit? Grabe yung pagmamahal ng Diyos na nadama ko. Bilang Thanksgiving sa nagdaang pandemic, nakasurvive ako. Ilan sa dito nakasurvive? Halos lahat tayo ay nakasurvive. Pagmamahal ng Diyos yun sa bawat isa sa atin.
at maibahagi natin sa iba ang kabutihan ng Diyos. Tumayo tayong lahat.